Bukas ang Malacanang sakaling maging drug czar ang Pangulong Rodrigo Duterte sa Administrasyong Marcos. Ito ang inihayag ni PCOO Undersecretary Chris Ablan kasunod ng naunang napabalitang may posibilidad itong makasama sa bagong papasok na administrasyon. Sinabi kasi ni Presumptive President Bongbong Marcos na walang problema sa kanya na maging bahagi ng kanyang administrasyon ang outgoing president. Bagamat hindi pa umano ito formal na napag-usapan sa pagitan ng dalawang pangulo, bukas din umano ang Marcos camp sa sinumang tutulong sa kanyang gobyerno. Napaulat na hinihiling ni Pangulong Duterte kay Marcos Jr. sa isang pag-uusap bago pa ang eleksyon na ipagpatuloy nito ang kanyang drug war. Bagay na hindi kinitaan ng problema sa panig ng palasyo. There is no legal impediment for former president to assume an executive position in the executive branch. Actually, pwede nga rin tumakbo, no? Hindi lang po sa pagkapangulo muli. So wala pong legal impediment dyan. Now, whether tatanggapin po yan ni President Duterte, nasa kanya na po yan. Sa pagkaalam po namin, the President is looking forward to his retirement. Pero welcome po yung balita na yan dahil si President na mismo ang nagsabi na kailangan pa rin tuloy-tuloy po ang laban sa droga. Nauna rito, sinabi ni Marcos na kung itutuloy niya ang gyera laban sa ilegal na droga na sinimula ni Pangulong Duterte, ay gagawin niya ito sa sarili nitong paraan. Ngunit, niliwanag ng Malacanang na nakadepende pa rin sa Pangulo kung papayag itong maging drug czar ni Marcos. Ang sagot po dyan is very similar sa sagot ko kanina, no? Na kay Presidente Duterte na po ang desisyon kung tatanggapin po niya o gugustuhin po ba niya maging drug czar sa ilalim po ng isang BBM administration. Samantala, simula sa June 1 hanggang June 15 ay mananatili sa Alert Level 1 ang buong National Capital Region. At sa kapapalabas na balita, ibinasura na ng Pilipinas ang pre-departure test para sa mga fully vaccinated at booster tourist na papasok sa bansa. Hindi na i-require pa ang anumang COVID-19 test sa mga vaccinated passengers bilang bahagi ng pagpapabangon sa ekonomiya na tinamaan ng pandemic. Simula sa Mayo 30, ipapatupad ang nasabing hakbang. Ito ayon sa naging rekomendasyon ng Department of Tourism sa IATF. Nilalayo nitong maparami pa ang mga turista na bibisita sa bansa. Jinky Baticados, IBC News.